Welcome to Pigeon Talk One-on-One. Topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One. Powered by Talomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. Good day mga ka-master, good day mga ka-advance hobby. So welcome sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime T. Hello. So ngayon, our special guest, isa sa mga requested muli sa pagbabalik ulit natin ang episode na ito. Walang iba kundi si Boss Adi Garcia. Good At day. syempre, kasama natin ngayon ang isa sa mga silent killer ng PNJ. So this si Sir Anastasio Corpin. Yan. Hello po sa inyong dalawa, sir. Welcome po ulit, sir, sa Pigeon Talk with Boss Jaime. Yes. Ayan, kamusta naman po kayong dalawa, sir? Yeah. Ngayon ko lang maririnig boses si Sir Anastasio. Ayan. Nag-training na ngayong North. No? Malapit na yung karera natin ng NDR. Isang buwan na lang. Isang buwan na lang. Ayan na. Kakaalaman na naman. Pero puro masama ang panahon. Kaya sige, tuloy-tuloy lang. Ganun talaga eh. Kamusta sir team nyo? May nabawas pa sa team nyo? Bali, 8 sets yung kinuha ko. Actually, 37 na lang yun nung nag-start ako ng training. Naging 36 na lang. Nabawasan na isa. No, dahil kasi binili ni Chinaman. Yung pumupunta sa akin. Nakurso na daan eh. Oo, pero hanggang ngayon, kumpleto pa rin yung, yung 36 ko. So, wala pa rin nawawala. Wala. Nabili lang meron. Meron isa nabili. Pinurso nada eh. Naiya naman ako. Sige, sabi ko, ayaw bitawan eh. Halos malamog na ibon eh. Kaya, ay, Sir Anastasio, kamusta yung team ninyo? Ilang set yung ginawa for North? Ginawa ko sa PG, 7 set. Nag-umpisa ako mag-training, 30, awan ng bayan, kompleto ka naman. Kompleto ka. Kompleto ka. Ayun. Ayun, para po sa mga hindi po nakakaalam, ang love name ni Sir Corpin is John Love. Ayun. Pero sa 14 siya talaga, di ba? Sa Anastasio Corp. PFA. PG. Sa PFC, John Love. Ayun, John. Pangalan ng kanyang apo. Ayan. So, Top chain pangalan na. Yes po, pangalan po gamit. Apo. So, first overall champion ka ng 2025. Last year. SDR. Bali 20, series 23 yun. Series ng 23, race ng 24. Siya yung Young Bird. Basta sa Pagpina. Anastasio Corpin, champion siya ng Tacloban. First overall din. Wow. Congratulations, sir. Ano flatline? Ang bloodline niyo po noon, ang kalahati po noon ay sa kumpare ko pasok-sok po yun eh. Anong line, sir? Hindi siya sa akin eh. Pasok-sok lang kasi. Ayan ang problema. Pero every now and then, doon ka nagpapasok-sok. Hindi, yung Pero ngayon, yung winner na ngayon, nagpo-produce na ba ngayon ng winner? Wala, hindi ko pa nakuha na gamit ng Chair member siya, Hindi po. Hindi yun. Hindi. Pepsi lang naglalaro din yan. Magaling lang talaga sistema ni paring Jumper. Mahusay talaga yan. Kahit doon pa, sa PFC pa lang, talagang mahusay ang magaling yan talaga. Kaya nga sabi ko nga, Pepsi ka na, sayang yung talent mo. Total pinag-overall naman ako sa Pepsi. Plus overall. Madami ng overall to. Kaya ako tawagin nga, silent killer ng PFC. Mukhang nakatutukan. Opo. Super boss. Gumising na madaling araw yan para check-in lang ang ipon. Ako lang po talaga eh. Okay. Yun talaga mostly, ang hirap talunin talaga ng mga nakatutok. Kasi alam talaga nila kung paano pakikilusin yung dinyagad. Lalo kapag yung mga bandang dulo, doon nagpipik, no? Sa totoo lang, ang mga pigeon fanciers natin, hindi talaga nila alam kung paano ipipik yung ibon nila. Doon sila nahihirapan. Sa tingin mo, Boss Adi, bakit kaya gano'n? Sa akin, ang observation ko dyan, marami kasi sa ating mga fans share, madalas mahilig yung mga fundraise. Yung mahagang inuubos yung lakas ng ibon eh. Kaya ako, kung mapansin mo, hindi ako talaga mahilig yan. Kasi nire-reserve ko yung lakas ng ibon sa dulo eh. Kasi ang gaganda ng papremyo ng fundraise natin, sir.
Yun na nga, siguro. Kasi mga sasakyan mo. Ang ano ko lang dyan, siguro mag-develop ka ng talagang ibon na para pang fundraise mo, then talagang ibon, tas gawa ka ng ibon na talagang yung pantutok mo na talaga hanggang pandulo. Kasi ako talaga, ang mindset ko talaga, plak lang. Ayoko mabilis, ayoko na. Basta ang gusto ko mabilis sa dulo. Sa dulo. Yun ang gusto ko. Kumbaga, Kung pang-auction, no? yes. Kasi talaga pag niratrat mo ibon sa first lap, second lap, hindi, imposible ang hanggang last lap yan kaya mong gawin yun hindi mauubos lalo na sa atin, week by week ang karera. Wala sa Europe. Pwede. Yes, pwede mong i-hold sa Europe, halimbawa, nag-champion ngayon, after 3 weeks, saka ako ilalaban, pwede. Sa atin, hindi Kaya, Kaya kailangan talaga, maintain mo lang yung ibon na mapaklak mo lang siya. Although talaga may mga ibon talaga na sobrang mabilis at mabilis mag-recover. May ganun. Pero ilan lang yun, di ba? Kaya sa akin, talagang halos ang preparation ko talaga, nakaprepare ako sa dulo, hindi yung sa malapit. kasi parang nakikita lang natin, dahil mostly na mga pigeon passer, bungad pa lang, gagamot kasi Yes. sunog na yung ibon bago mag-derby, kaya wala na, nauubos na. Sa akin naman, nang ano ko dyan sa gamot, sinasabi ko naman, maging consistent lang kayo. Kung ano binibigay mo nung from training up to the last lap, yun din ang gawin mo. Ang problema sa atin, lalo na sa mga newbie, hanggang lumalayo lalong dumadami yung binibigay, which is mali. Di ba? Ano ba bago sistema ng ibon Maging consistent lang. Yun ang number 1 tinuturo ko. Consistent. From training. Kung may gusto mong gamot na ibigay sa training, sa karera, ibigay mo na, patikimin mo na during training. So, kailan ka nag-start ng mga anong training? Pang ilang training ka nag-start maggamot? Usually, siguro mga 3 weeks to 4 weeks to 3 weeks bago mag-first race. Ini-introduce ko I-introduce mo na. na yung mga... Unti-unti ko nang binibigay yun. Kung ano ibibigay mo, ibigay mo na. So, more on digestion, vitamins, Actually, talaga ngayon, hinahalo ko na lahat sa feeds Sa feeds. Sinabi ko nakaraan, lahat nilibigay ko na, nasa feeds na Wala na, ayoko na magsubo nai-stress lang ang ibon Yes, oo. Talagang lahat, nandun na. Ultimo, sabi ko nga sa'yo, yung mga tablet na ibinibigay mo, dinidikdot mo yun. Bili ako ng pandikdikan, pupulbusin ko, tapos salo man na sana. Same lang din naman. Ganon din naman. Si Sir Anastasio Corby naman, ano yung sikreto ng pagiging champion natin, sir? Yung akin kasi, yung mula pagpisa, mula breeding hanggang pag-training, aking consistent na yung gamot ko na kung hindi natagdag ko, ano yung naumpisan ko, gano'n na lang. Kung natagdag lang ako yung mga pang-respiratory, pagdating na ng mga 2 weeks na lang before race, doon ako nagdadagdag ng gamot. Ano yung dinadagdag ko? Yung mga pang-respiratory sir, yun lang ang kailangan ko mag-apal. Pero yung mga gamot na mula umpisa, mula breeding, yun na yun. Consistent din. Yun. Wala na akong ginadagdag na kan. Tapos yung, halimbawa, mga 2 weeks na lang, nagbibigay ko ng light mix. So, mostly ba ng gamit mo, water soluble ba o tablet na binibigay? Hindi, water soluble. Puro water soluble lang. Oo. Okay. Sa pagkain, may minimix ka pa ba? Or may mga seeds ka pa bang dinadagdag pagka mag-start na mag-derby? O kaya pagka may mga additional seeds ka bang binibigay pa? Wala Wala na. Kung ano ba gamit mong flyer or bleeder nuts? Flyer ang gamit ko. From the start? Wala. Kung hindi, pag sa umpisa, mga 2 weeks na, pag before race, pagpapunta ko ng patukan, pag-flyer ako. Tuloy-tuloy na yun. Kung ano yung nagamit na yun na yun, tuloy-tuloy na. So, breeder mix ka from kinakay. Tapos pag mag-start ka na mag-training, magpa-flyer. Mag-flyer mix na. So, pagka ganun, di ba, nag-force molt ba siya? Pag nag-fight ka ng patuka? Hindi naman sa akin, nakikita ko hindi naman sa akin na ako. Nagka-race na kasi yung ibon actually nasa stage na nakapahirapan Kaya hindi na masyado magmumult yan. Yung usually nagmumult na ganun, yun yung mga nakapahinga na ibon. Okay. Kaya nakapahinga ng ibon, palitan mo ng fish yan, talaga definitely magtatrap ng feathers yan Pero yung mga napapahirapan na training na usually, hindi na masyado yan. Hindi na. Ayun.